Maligaya at magandang araw po, Ate Kat. Ako nga po pala si Angeline. Naririto upang magbigay ng isang kwento. Kwentong labis niyong magugustuhan. Kwento kung saan at paano ang naging daloy ng buhay ko. Naway magustuhan niyo ang kwento ko. Sir, baka naman po magagawan po ng paraan yan. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Pangako po sa susunod, wala ng kapalpakan pa ang mangyayari. Huwag niyo lang po sana akong tanggalin sa trabaho. Pagmamakaawa ko sa amo ko, pagkatapos nitong ibigay ang huling sahod ko. Pasensya na, Angeline. Hindi na kita kaya pang pagkatiwalaan at panatilihin pa rito sa restaurant. Marami ng customers ko ang mga nagreklamo sa'yo dahil dyan sa kapalpakan mo. Marami tuloy ang umalis at hindi na kumain dito ng dahil sa'yo. Napayuko ako sa sinabing iyon ni Sir Den, ang amo ko. Sorry po, sir. Pero pangako ko po talaga, hindi na po yun mauulit. Pagbubutihin ko pa. Kailangan ko po kasi talaga ng trabaho. Hindi ako pwedeng matengga lang sa bahay dahil kailangan namin ng anak ko ng pera. Pagpupumilit ko. Buo ng desisyon ko, Angeline. Mas mabuti pang maghanap ka na lang ng ibang mapapasukan. Marami naman dyan sa gilid-gilid ang mapapasukan mo. Saka, malaki-laki naman yung huling sahod na natanggap mo. Kaya kakasya naman na yan siguro sa anak mo habang naghahanap ka ng trabaho. Sabi ni Sir Den, saka umalis at tinalikuran ako. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ko sa hangin. Talagang kailangan ko na talagang maghanap ng ibang trabaho. Sadyang hindi ko na talaga kayang kumbinsihin pa si Sir Den para huwag akong tanggalin sa posisyon ko. Bagsak ang mga balikat ko sa pag-uwi ko ng bahay na para bang pinagsakloban ako ng langit at lupa. Mama! Bungad ng anak ko pagpasok ko sa loob ng apartment kung saan kami nangungupahan ng anak ko. Kumawala naman ang isang malaking ngiti sa labi ko nang makita ko ang anak ko na sobrang saya habang tumatakbo papalapit sa akin. Parang isang himala ang nangyari dahil ang pagkadismaya ko kanina ay naglaho at samot-saring saya ang nararamdaman ko ngayon. Yes, baby ko! Saad ko at binuhat ang anak saka hinalikan ito sa kanyang noo at pisngi. Buhat-buhat ko ang anak ko papasok ng apartment at isinara ang pinto. Oh, ba't ang aga mong umuwi ngayon? 2:00 pa lang ng hapon na. Alam ko, 6:00 pa ng gabi ang out mo sa trabaho. Takang tanong ni Ira. Si Ira ang nag-aalaga sa anak kong si Jaylin kapag may pasok ako at wala akong mapag-iwanan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko at naupo sa tabi ni Ira. Bakit? Anong problema? Kunot noong tanong ni Ira. Pilit akong ngumiti sa kanya na may lungkot ang mga mata. Anong nangyari? May customer na naman ba kayong binastos ka? Hindi. Tinanggal na ako sa trabaho ng amo ko. Hindi ko na alam kung saan ako hahanap ng trabaho. Marami nga dyan sa tabi-tabi pero maliliit lang naman ang kita. Hindi sapat yun para sa pang-araw-araw namin ni Jaylin. Bagsak ang balikat na sandal ko sa upuan habang nakakandong sa akin ang anak ko. Kaya mo bang pasukin ang pagiging kasambahay? Dumako ang tingin ko kay Ira nang magsalita ito. Oo naman, dito pa nga lang sa bahay kayang-kaya ko na. Bakit? May alam ka bang mapapasukan? Naghahanap daw ng kasambahay yung anak ng among babae ni Mama. Baka gusto mo. Pwede kong sabihin kay Mama para matulungan ka ni Mama na makapasok. Bigla akong napabangon mula sa pagkakasandal sa upuan. Ha? Sige, ako dyan. Kailangan ko rin kaagad kasi ng trabaho. Lalo na ngayon at ang mahal ng upa namin dito sa apartment. Tapos yung bayad pa para sa pagbabantay mo kay Jaylin. Nako, saka mo na ako sahudan kung may pera ka na. Unahin mo muna ang anak mo. Ate Kat, laking pasasalamat ko at tinulungan ako ni Ate John para makapasok bilang isang kasambahay ng anak ng amo niyang babae. Buti na lang at wala pang nahahanap na kasambahay ang anak nitong lalaki at tanging ako pa lamang ang nakuhang kasambahay nito.
Doon ko lang din nalaman, Ate Kat, na ako lang pala mag-isa ang kasambahay sa bahay na iyon. Nagdalawang isip pa ako kung tutuloy pa ba ako. Dahil stay in ang pagiging kasambahay at iniisip ko si Jaylene dahil baka hanapin ako nito. Ngunit di kalaunan ay nagpatuloy na rin ako. Malaki rin ang kita rito per month kumpara sa pagiging waitress. "Kiss mo si Mama!" Ani ko sa anak ko at hinalikan ako nito sa labi at pisngi. Paalis na ako ngayon at ito ang una kong araw bilang kasambahay. "Behave lang ikaw dito ha. Baka ilang linggo pa bago ako makauwi eh. Huwag kang malikot kay Lola." Paalala ko sa anak ko dahil kay Mama at Papa ko muna iiwan ang aking anak. Hindi ko naman kasi pwedeng iwanan ito kay Ira dahil tuwing umaga ko lang to pwedeng ipagkatiwala. "Opo, pasalubong ko po ha." Masayang sambit ng anak ko. Ngumiti naman ako at hinalikan sa pisngi ang aking anak. "Oo siya, aalis na si Mama. Ma, aalis na po ako. Kayo na po muna ang bahala kay Jaylene." Paalam ko bago tuluyang umalis. Mahirap para sa akin na mawalay sa anak ko ng ilang linggo, Ate Kat. Kada linggo ang day off ko, kaya kada linggo lang din ako pwedeng umuwi sa bahay. Pero kailangan kong tiisin para sa kinabukasan ng anak ko. Saka kay Mama ko naman iniwan si Jaylene, kaya kampante akong maayos ito. 3 beses kong pinindot ang doorbell ng bahay na nasa harapan ko. Ito ang bahay kung saan ako magkakasambahay. May kalakihan ng bahay dahil meron itong 2 palapag at halatang mayaman ang may-ari. Nawala naman ang tuon ko sa bahay nang bumukas ang gate at pinto ng bahay. "Hello po, ako po si Angeline, yung bago niyo pong kasambahay." Bati ko sa lalaking nakatayo sa harap ko at nang dumako ang tingin ko sa lalaking nasa harapan ko ay halos malaglag ang pangako, Ate Kat. Sa totoo lang, Ate Kat, simula nang dumating sa buhay ko si Jaylene, ang nag-iisa kong anak, ay hindi ko na kailan pa nagkaroon ng pagtingin o paghanga pa sa mga lalaki. Kahit man lang ang magwapuhan sa mga ito. Pero ngayon, halos maglaway ako sa matangkad na lalaking nakatayo sa harapan ko. "Pwede ka nang pumasok sa loob at gawin ang mga gawain mo." Anito at naglakad muli papasok sa loob, saka ako iniwan sa labas. "Ang sungit naman nun, porket gwapo, sungit-sungit na." Wala akong ibang nagawa kundi ang mapairap na lang sa hangin, saka pumasok sa loob ng bahay. "I only have 3 rules sa loob ng bahay na to. First, ayoko sa lahat ang makalat, kaya araw-araw kailangan mong maglinis sa buong bahay. Second, ayoko ng maingay. That's why ikaw lang ang kasambahay, dahil ayoko ng maingay at magulo sa loob ng bahay ko. Third, you must done your works bago ka magpahinga. That's all. Ikaw nang bahalang gumalaw dyan." Muli na naman ako nitong tinalikuran pagkatapos niyang magsalita at naglakad paakyat sa taas ng bahay. Inikot ko ang buong tingin ko sa loob ng bahay at hindi ko maiwasan ang mapanganga dahil sa ganda nito. Balang araw, makakatira rin kami ng anak ko sa ganitong klaseng bahay. Medyo nahirapan ako sa mga unang araw ko bilang kasambahay sa bahay na to, Ate Kat, dahil hindi ko alam kung saan nakalagay ang ibang mga gamit at kung ano pa ang mga gagawin ko at kung ano ang mga hindi ko dapat gawin sa bahay na to. Idagdag mo pa ang amo kong walang pakialam at laging wala dahil busy daw ito sa kanyang trabaho. Pero Ate Kat, aaminin ko na nagagapuhan talaga ako sa amo kong lalaki dahil sa taglay nitong kakisigan. Ang pagiging seryoso nito ay mas lalong nagpagwapo sa kanya. Ate Kat, aaminin ko na may kakaibang dating si Sir Jason para sa akin. "Ano ba to? Ang taas-taas, hindi ko maabot." Reklamo ko sa hangin
dahil hindi ko maabot ang taas ng drawer. Kinukuha ko ang mga nakalagay ditong pagkain sa aso para pakainin sana ang mga aso. Ngunit hindi ko naman ito maabot dahil sa kanyang taglay na taas. Ngayon lang kasi na ako ang magpapakain sa aso since si Sir Jason ang palaging nagpapakain ng aso. Wala bang ibang tungtungan dito? Hindi ko talaga maabot. Ba't naman kasi ang taas-taas ng drawer na to? Parang ayaw magpaabot. Saad ko sa sarili habang pilit na tumitingad para maabot ito. Let me help you. Dinig kong sambit ni Sir mula sa likuran ko, kaya medyo nagulat pa ako. Akmang haharap sana ako rito nang makitang ilang pulgada na lang pala ang layo namin sa isa't isa. Amoy na amoy ko ang mabango niyang pabango, Ate Kat. Halos mapapikit nga ako sa pangunon. Bigla na lang din kumabog ang dibdib ko nang napakabilis-bilis nang ma-realize ko kung gaano kalapit ang aming katawan. Ako na ang magpapakain sa aso. Go upstairs, clean my room. Utos nito matapos makuha ang pagkain ng aso. Okay po, sir. Utal kong tugon habang tulala at patuloy na hindi maintindihan ang nararamdaman ko sa mga oras na to. Wala sa sariling naglakad ako pataas ng kwarto ni Sir Jason para linisin iyon. Sir, kayo po pala. Kakaunti na lang po matatapos ko ng linisin ng kwarto nyo. Kanina nga pa po buo kayo dyan? Gulat kong reaksyon matapos makita ang nakasandal si Sir Jason sa may pinto ng kwarto nito habang pinapanood akong maglinis. Take your time. Ngayon ko lang napansin. You have a gorgeous body shape. Kagat-labing saad nito habang nakatingin sa katawan ko. Nakaramdam naman ako ng pagkailang sa sinabi nito. Sir, tapos ko na po palang linisin tong kwarto nyo. Bababa na po ako. Hindi ko pa po pala nalilinisan yung garden sa baba. Marami ng dahon ang nalaglag. Naiilang kong saad, saka na kayo kong naglakad palabas ng kwarto ni Sir Jason. Ngunit, akmang palabas na ako nang biglang hawakan ni Sir Jason ang braso ko at hinila ako muli papasok sa loob. Huwag ka munang umalis. Anito at sinarado ang pinto ng kwarto niya. Sir, bitiwan niyo ako. May kailangan pa akong gawin. Pagpupumiglas kong makawala laban sa mahigpit na pagkakahawak ni Sir Jason sa braso ko. Hindi kita hayaang umalis sa kwarto ko, Angeline. Bigla naman akong tinulak ni Sir Jason pahiga sa kanyang kama, kaya halos kumabog ng pagkabilis-bilis ang dibdib ko dahil sa kaba. Anong gagawin niyo, sir? Nandalaking mga mata kong tanong dahil unti-unti itong naglalakad papalapit sa akin. Pansin ko mula nang dumating ka rito at nitong mga nakaraang araw, yung mga galawan at tingin mo sa akin, kakaiba. Alam kong may kakaiba. Nakangising sambit ni Sir Jason saka pumatong sa aking ibabaw. Hindi naman ako nakagalaw dahil parang yelo ang buo kong katawan. Ano pong ibig niyong sabihin? Utal kong sambit at hindi makatingin kay Sir Jason ng tuwid dahil parang nilalamon ako ng kanyang mga mata. Ang kanyang mainit na hiningang tumama sa balat ko, nakakakiliti iyon. May gusto ko sa akin, Miss Angeline. Tama ba? Tuwid na sambit ni Sir Jason kaya halos manlaki ang mga mata ko. Anong pinagsasabi niyo, sir? Hindi ko kayo gusto. Saka isa pa, wala akong panahon sa mga ganyan. Ang priority ko ay ang anak. Naputol ang sasabihin ko matapos sakmalin ni Sir Jason ang labi ko ng isang mainit na halik. Mas lalo na namang nanlaki ang mga mata ko. Ngunit, hindi ko na maipaliwanag kung bakit.
bakit hindi ko siya magawang itulak papalayo. Bagkus mas lalo ko pang inilapit ang aming mga labi at dinamdam ang aming mainit ng halikan. Mama, lubong ko! Masaya at masiglang bungad ng anak ko pagkapasok ko ng bahay kina mama. Linggo ngayon kaya wala akong pasok. Mahigpit na niyakap ko naman ang anak ko paglapit nito sa akin. Your favorite donut? Kitang-kita ko naman kung paano nagningning ang mga mata ni Jaylene nang ipakita ko rito ang dala-dala kong donut. Pumalakpak pa ito ng kamay sa sobrang tuwa. Yay, donut! Love you, mama! Sambit nito, saka ako hinalikan sa pisngi. Gumaan naman ang loob ko dahil sa sayang nararamdaman ng aking anak. Kaya wala sa oras na kumawala sa aking mga labi ang isang ngiti. Asan si Lola? Takang tanong ko sa anak habang hawak-hawak nito ang plastic kung saan nakalagay ang donut na pasalubong ko para sa kanya. Kusina! Sagot ng anak ko na ang ibig sabihin ay kusina. Tara sa kusina para ma-eat na natin yung donut mo at para mag-share rin kayo ni Lola. Saad ko sa anak ko at binuhat ko ito patungo sa kusina. Kumusta naman ang trabaho mo roon? Mabait naman ba yung amo mong lalaki? Tanong ni Mama habang nakaupo at kumakain ng donut na pasalubong ko. Muli na naman tuloy bumalik sa aking isipan kung paano naglapat ang labi naming dalawa ni Sir Jason. Napakagat naman ako sa aking labi nang wala sa oras. Okay naman po, Ma. Maayos naman ang pakikitungo sa akin ni Sir Jason. Saka lagi naman po akong mag-isa sa bahay dahil may trabaho si Sir Jason. Sagot ko kay Mama kaya tumango-tango ito bilang tugon. Mabuti naman. Huling sambit ni Mama. Umabot na ng mahigit 2 buwan ang tinagal ko bilang pagiging kasambahay sa bahay ni Sir Jason. Ate Kat, masasabi kong sa mahigit 2 buwan na iyon, alam ko sa sarili ko na may namumuo na. May unti-unti na akong nararamdaman para kay Sir Jason. Pero alam kong hindi lang ako ang nakakaramdam nito. Alam kong pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Good morning! Isang mainit na yakap naman ang nararamdaman ko mula sa aking likuran at isang mainit na hininga ang tumama sa aking batok dahilan para makiliti ako. Ano ba? Doon ka nga, Sir Jason. Nagugas ako rito ng mga plato, oh. Huwag muna akong guluhin. Don't call me Sir Jason again. Jason na lang ang tawag mo sa akin. Saad nito na hindi pa rin kumakilas sa pagkakayakap sa aking likuran. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla na magsalita ulit si Jason. Wala nang pero. Call me Jason. Or else, you want me to call Daddy instead? Mapanukso nitong sambit sabay halik sa leeg ko. Kaya agaran ko naman itong hinarap at marahang itinulak papalayo sa akin. Doon ka nga sa malayo. Marami pa akong kailangang tapusin sa trabaho. Pagtatabuyan ko kay Jason. Nakangisi naman ito habang mahinang natawa at naglakad na papaalis ng kusina. Hindi ko naman maiwasan ang mapangiti ng marahan. Ate Kat, mas lalong lumalim ang namamagitan sa aming dalawa ni Jason. Walang kami, pero yung closeness namin sa isa't isa na para bang mag-asawa kami na nakatira sa bahay na to. Hindi ko dama na isa akong kasambahay, bagkus pakiramdam ko ay isa akong may bahay. Isang asawa ng amo kong si Sir Jason. Araw-araw pinaghahanda ko siya ng kanyang umagahan at sabay kaming kakain bago siya umalis. Ipagtitimpla ko siya ng kape habang busy siya sa pagtatrabaho. Pinagluluto ko siya ng paborito niyang ulam at sabay kaming naggagabihan. Kung tutuusin ay para na nga kaming mag-asawa, Ate Kat. Asa na nga kaya yung lalaking yun?
Tanong ko sa hangin habang aligagang naghihintay sa pagdating ni Jason. Anong oras na oh? Ba't kaya wala pa yun? Wala man lang pasabi kung uuwi ba siya o hindi. Pero sino ba ako? Kasambahay lang naman ako rito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko, saka tumalikod sa pinto para akmang babalik na sa kwarto. Nang bigla namang bumukas ang pinto at iniluwa niyon si Jason. Oh, ba't gising pa ang maganda at sexy kong asawa? Sambit nito at halatang lasing. Kaya pala ngayon lang ito nakauwi dahil nakipag-inuman pa. Heist, hindi ko na pinansin ang sinabi nito at nilapitan ko na to para alalayan na dalhin sa kanyang kwarto. Lasing na lasing ka na, dadalhin na kita sa kwarto mo. O huwag kang malikot. Tahimik lang ito habang nakapikit ang mga matang inaalalayan ko na ihatid sa kanyang kwarto. Kahit hirap na ako dahil sa bigat nito. Buti na lang nagawa ko pa ring alalayan kahit na muntikan pa kaming mahulog sa hagdan. Dito ka lang, tabihan mo akong matulog. Napapikit ang mga matang sambit nito. Hawak-hawak ang kamay kong ayaw bitawan sa sobrang higpit ng kanyang pagkakakapit. Bumuntong hininga naman ako at sinubukang tanggalin ang kamay nito na nakahawak sa palapulsuhan ko. Bitawan mo na ang kamay ko. Babalik na ako sa kwarto ko. Matulog ka na lang dyan. Saad ko habang pilit na pumipiglas. Nunlaki naman ang mga mata ko nang bigla akong hilahin ito patungo sa kanyang kama. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakapatong na sa kanyang ibabaw. Dito ka na matulog sa tabi ko. Gusto kitang makatabi ngayong gabi. Sambit nito at mahigpit akong niyakap para hindi ako makawala sa kanya. Ano ba, Sir J? Isang halik naman ang bumalot sa aking labi, dahilan para mabuhay ang buo kong katawan. Sabi ko sa'yo, don't call me sir. Ito ang mangyayari sa'yo sa bawat pagsuway mo sa mga utos at gusto ko. Hindi na ako nakaimik pa nang sakmalin muli ni Sir Jason ang labi ko. Ang tangi na lang kumakawala sa labi ko ay ang mahihinang halinghing dahil sa mainit at mapusok na halikan namin ni Jason. Parang nawala lahat ng laman ng utak ko dahil sa mga oras na yon, Ate Kat. Nablangko ang utak ko at wala nang kahit anong bagay ang tumatakbo sa aking isipan. Ang alam ko lang ay na-enjoy ko ang labi naming dalawa ni Jason. Hanggang sa ang kanyang mga halik ay unti-unting gumapang patungo sa aking leeg. Jason, tawag ko sa kanyang pangalan nang magpalit ang aming posisyon. Siya ngayon ang nakapag-ibabaw sa akin habang ako ang pumailalim sa aming dalawa. Don't call me Jason tonight. Call me Daddy. Saad nito at sinimulan akong tanggalan ng suot. Pinaubaya ko na kay Jason ang lahat ng gabing yon, Ate Kat. Naging mapusok ako at nawala sa ulirat ng gabing yon. Nangyari ang isang bagay na parehas naming ginusto at walang iniisip na kung ano ang magiging kahihinatnan nito. Ibinigay namin ang katawan naming dalawa sa isa't isa at tinamnam ang init ng gabing iyon. Pagkagising ko kinabukasan ay ako na lang mag-isa ang nakahiga sa kama ni Jason. Malamig na ang parteng hinigaan nito kaya matagal na itong umalis sa pagkakahiga. Ate Kat, nang magising ako ay wala na akong nararamdamang kahit anong pagsisisi sa ginawa namin ng gabing yon. Dahil alam ko namang parehas namin ginusto ang pangyayaring yon. Bumangon na ako mula sa pagkakahiga dahil pansin ko na tirik na ang araw kaya napatingin na rin ako sa aking orasan. Halos manlaki naman ang mga mata ko nang makitang 10 AM na ng umaga. Hindi pa pala ako nakapaglilinis ng bahay at ng mga iba ko pang dapat gawin. Hello ma? Sagot ko sa tawag dahil biglang nag-ring ang cellphone ko. Kalagitnaan ng paglilinis ko ng bahay.
Wala pa rin pala si Jason dahil nag-iwan ito ng sulat sa may tabi ng cellphone ko kanina sa kanyang kwarto. Maaga raw itong umalis dahil may trabaho pa siyang kinakailangang tapusin. Ma, ba't ka napatawag? May masama bang nangyari? Hello, Ma, anong nangyari dyan? Ba't hindi ka sumasagot? Kinakabahan ako dahil maski isang tugon ay wala akong narinig mula sa aking ina sa kabilang linya. Anak, sambit ni Mama habang humihikbi. Kaya mas lalo akong kinabahan na halos kumabog ang dibdib ko ng husto. Bakit, Ma? Anong nangyari? Alalang tanong ko habang nanginginig ang kamay. Si Jaylin, ang apo ko. Nanginginig na sambit ni Mama kaya nanlaki ang mga mata ko kasabay ng panghihina ng mga tuhod ko. Anong nangyari kay Jaylin, Ma? Kumusta ang anak ko? Napaano siya? Ma, nasaan si Jaylin? Sunod-sunod na tanong ko habang kinakabag ng kaba ang buong dibdib. Sunod-sunod na hikbi din naman ang narinig ko mula sa kabilang linya. Sinugod namin si Jaylin sa ospital. Ngayon lang, nabangga ng sasakyan ng anak mo. Nasa emergency room siya ngayon. Nanghina naman ng tuluyan ang mga tuhod ko, kaya halos mapaluhod ako sa sahig habang nanginginig ang babang hindi makapaniwala. Ang anak ko, anak. Bigkas ko kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng mga luha sa aking mga mata. Atikat ng mga oras na iyon ay parang gumuho ang mundo ko nang marinig at malaman ang balitang yon. Parang ayaw pang maniwala ng sarili ko at patuloy na prinoproseso ang mga narinig mula sa ina. Talagang labis na nanlambot ang buo kong katawan ng mga oras na yon, Atika. Sino ba naman ang hindi manghihina kapag nalaman mong ganoon ang nangyari sa anak mo? Agad-agad akong umalis ng bahay noon at hindi na tinapos ang trabaho ko dahil lumulutang ang buong isip ko kung ano ang kalagayan ng anak ko sa emergency room. Ma, kumusta po si Jaylin? Okay lang po bang anak ko? Mabilis kong tanong nang makarating ako sa ospital. Nadatnan kong nakaupo sa harap ng emergency room si Mama habang umiiyak, katabi naman ito si Papa na pinapakalma si Mama sa pag-iyak. Hindi ko pa alam, nak. Hindi pa rin lumalabas ang doktor mula sa loob, kaya mas lalo akong kinakabahan at natatakot. Saad ni Mama, kaya mahigpit kong niyakap si Mama at unti-unting naiyak na rin habang patuloy na naghihintay sa labas. Pa, ano ba po bang nangyari? Bukas ang gate ng bahay nun kasi tinatanaw ni Jaylin ang mga sasakyang dumadaan. Tapos may nagtitinda ng lobo ang biglang dumaan. Kaya tumakbo si Jaylin papalabas ng gate para lapitan yung nagtitinda ng lobo. Sa di inaasahan, may mabilis na sasakyan ang biglang humarurot at nabundol nito ang apo ko. Kuwento ni Papa habang nakayuko. Pasensya na, nak, hindi ko nabantayan ng maayos ang apo ko. Lumapit ako kay Papa para yakapin ito. Wala pong may kasalanan sa nangyari. Aksidente po yun. Ani ko habang patuloy sa pag-iyak. Maya-maya pa ay bigla nang nagbukas ang pinto ng emergency room kaya napatayo kaagad kaming tatlo ni na Mama at Papa at mabilis na hinarap ang doktor. Uunahan ko na po kayo. Hindi maganda ang kondisyon ng pasyente dahil maraming fractures ang natamo ng bata. Bali na rin ang isang binti nito na kinakailangang operahan para malagyan ng bakal. Medyo critical din ang lagay ng pasyente sa ngayon. May mga bleedings din sa kanyang ulo that can cost to immediately operation. Kinakailangan kaagad na maoperahan ng bata sa lalong madaling panahon to let her survive. But the operation must need a large amount of money. Sambit ng doktor kaya napatulala na lamang kaming tatlo. Mas lalo akong nanghina matapos ang mga sinabi ng doktor. Magkano ho bang operasyon? Si Papa lang ang naglakas loob na magtanong dahil patuloy kaming umiiyak ni Mama
na nanghihina na at hindi na matanggap ang mga nangyayari. Probably, baka umabot ng 1,000,000 ang operasyon since hindi lang isa, kundi ilang beses pa ang kakailanganin na operasyon at isa pa rito ang edad ng pasyente. Bata pa ito, kaya mas lalong magiging delikado ang magiging operasyon. Mas lalong nanlumo ang buong mundo ko. Hindi ko kaya. Hindi ko na kaya ang mga nangyayari. Sana ako na lang ang nabangga, hindi ang anak ko. Dok, nagmamakaawa ako. Do your best to save my daughter. Siya lang ang tangi kong anak. Hindi ko kakayanin kung mawawala pa siya sa buhay ko. Kaya Dok, please save her. Save my daughter's life. I'll pay. Magbabayad ako. Magbabayad kami kahit na magkano pa yan. Just save my precious daughter's life. Saad ko habang patuloy na umiiyak at nagmamakaawang iligtas ang anak ko. Makakaasa kayo, ma'am. We'll do our best to save her life. As of now, bawal pong bisitahin ng pasyente since she's too much sensitive sa ngayon. Yun lamang po at mauna na po ako. Naniniwala akong makakaligtas ang anak nyo. Manalangin lang tayo sa Panginoon at bibigyan niya tayo ng himala. Saad ng doktor at umalis na sa harapan namin. Mahigpit naman akong niyakap ni Mama at Papa. Halos magsumamo na ako noon sa Panginoon na Ate Kat. Napagalingin niya na ang anak ko at gabayan niya ito sa kanyang paggaling. Lumuhod ako sa harap ng Panginoon, nananalangin na sana'y bigyan niya pa ng panahon na mabuhay ang anak ko. Nak, may tawag sa cellphone mo. Pukaw ni Mama sa atensyon ko. Kaya napatingin ako sa cellphone kong nagre-ring kanina pa. Amo mo yata, kanina pa tumatawag. Dagdag pa ni Mama, kaya kinuha ko ang cellphone para sagutin ang tawag. Sagutin ko lang to, Ma. Baka nahanap na ako ng amo ko. Malumanay kong saad at naglakad palayo sa kanila. Nasaan ka? Ba't ka umalis ng bahay nang walang paalam? Dahil ba sa nangyari sa ating dalawa, kaya bigla ka nalang umalis nang walang paalam? Look, I thought we both like it, pero why you left me? Bakas sa boses ni Jason ang hinanakit. I'm sorry. Tangi ko na lang nasambit sa kanya dahil lumulutang ang utak ko sa kung paano at saan ako kukuha ng perang ipangbabayad ko para sa gagawing operasyon para sa anak ko. Please, come back here, Angeline. Come back to me. I'll pay you. Babayaran kita ng mas malaki sa sahod mo. 3 times? Sabihin mo lang, bumalik ka lang dito. I need you right now, Angeline. Wala akong naging imik sa sinabing iyon ni Jason. Nanatili akong tulala sa kawalan. Hihintayin kita, Angeline. Saad ni Jason at pinatay na ang tawag. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ko sa hangin. Kailangan kong gawin to para sa anak ko. Oh, anong sabi ng amo mo? Tanong ni Mama pagkabalik ko sa pwesto nila ni Papa. Kayo na po munang bahala na magbantay kay Jaylene. Tawagan niyo na lang po ako kung may ibang nangyari. O kapag nagising na ang anak ko, kailangan kong magtrabaho para sa operasyon ni Jaylene. Kayo na po muna ang bahala rito. Balitaan niyo po ako kung magising ng anak ko. Mauna na po ako. Paalam ko sa kanila, saka kinuha ang bag ko at naglakad paalis. You're here! Nagbalik ka! Nakangiting sambit ni Jason pagtungtong ko sa loob ng bahay nito. Bumuntong hininga ako. 20,000. Diretsahan kong saad at tuwid na nakatingin sa mga mata ni Jason. Kita ko naman kung paano nangunot ang noo ni Jason sa aking sinabi. Di ba sinabi mo handa kang triplihin ang sahod ko kapag bumalik ako? Kaya heto, I'm back. Seryoso kong saad at porsigido na. Mahina namang natawa si Jason. Yes, I can triple your salary, but in one condition. Hindi lang bilang isang kasambahay ang magiging role mo. Kada gabi sa aking kwarto ka matutulog, kasama ko. Seems like, pareho naman ata nating gusto ang nangyayari sa ating dalawa. Ano, payag ka ba? Nakangising tanong nito. Walang kahit na ano pang pag-aalinlangan ang aking ginawa, Ate Kat. Pumayag ako sa gusto ni Jason.
para sa tripleng sahod sa akin. At isa pa, tama naman si Jason dahil parehas naman namin tong gusto, kaya't bakit pa ako tatanggi? Para din naman ito sa anak ko. Malaking tulong na rin naman ang perang iyon na makukuha ko. Mas mabilis akong makakaipon para sa pambayad sa operasyon. Ba't naman ang daming kahon na ganito rito? Tukoy ko sa iba't ibang flavor ng proteksyon o trust sa may cabinet nito sa loob ng kanyang silid. For safety, baka mamaya makabuo tayong dalawa ng bata bigla. Sagot ni Jason sa tanong ko. Marahan namang lumapit sa akin si Jason at hinalikan ang aking leeg. I'm horny right now. Gusto kitang angkinin ngayon. Pwede ba? Tanong ni Jason matapos halikan ang leeg ko. Dahan-dahan akong tumango bilang sagot sa kanyang tanong. Nagmukha akong bayarang babae sa naging setup naming dalawa ni Jason. Dahil kada may mangyayari sa aming dalawa ay babayaran niya ako ng mahigit kumulang 20,000 piso. Ngunit wala akong pakiroon dahil wala namang problema sa pagitan naming dalawa ni Jason. Laking pasasalamat ko rin dahil nagising na ang anak ko matapos ang ilang araw na wala itong malay. Pero mas kinakabahan ako, Ate Kat, dahil sa araw kung kailan naman ooperahan na si Jaylin. Tandaan mo palagi na love ka ni Mama, ha? Ani ko at hinalikan ang noo at pisngi ng anak ko bago ito pumasok sa operating room para maoperahan na. Gagaling ka, di ba? Kaya mo yan. Andito si Mama para gabayan ka. Huli kong sambit bago ipasok sa loob ng operating room ang anak ko. Ramdam ko naman ang mainit na yakap ni Mama kaya mahigpit ko rin itong niyakap pabalik. Makakasurvive si Jaylin sa operasyon. Gagaling ang apo ko. Naniniwala ko riyan. Saad ni Mama habang yakap-yakap ako. Tinuyo ko ang mga luhang pumapatak sa mata ko sa kapilit at mapait na napangiti. Halos humigit 1 oras akong nakaluhod sa harapan ng Panginoon, pinapanalangin ang kaligtasan ng anak ko na siya namang tinupad nito. Laking pasasalamat ko, Ate Kat, nang nakasurvive ang anak ko mula sa panganib sa kanyang murang edad. Sa ngayon nagpapagaling na ang anak ko. Para akong nabunutan ng malaking tinik matapos ang operasyon, Ate Kat. 5 buwan na ang nakalipas, Ate Kat, at unti-unti naman ang pagkiling ng anak ko. Habang kami ni Jason ay unti-unti na rin ang pagbabago sa isa't isa. Kakaiba na ang pakikitungo niya sa akin. Masyado na siyang napapalapit sa akin sa puntong pati ako ay tuluyan ng nahuhulog sa kanya. Oo, Ate Kat. Mukhang hindi ko na napigilan ang sarili kong mahulog sa kanya. Mukhang mahal ko na ata si Jason, Ate Kat. Gusto kong magbakasyon sa Palawan, kasama ka. Sambit ni Jason habang mahigpit na nakayakap sa akin. Damang-dama ko ang init ng kanyang katawan na nakadikit sa aking balat. Ha? Lutang kong tanong kaya mahina namang natawa si Jason sa akin. Sabi ko, gusto kong magbakasyon sa Palawan. Kasama ka. Isang halik naman ang dumampi sa aking leeg kaya medyo napaigtad ako dahil sa kiliti. Hindi ako pwede. Sagot ko. Hindi ako pwedeng umalis dahil ayoko namang nagpapakasaya ako habang yung anak ko nagpapagaling. You're coming with me. Madiin nitong sambit. Gusto kitang kasama, hindi bilang isang kasambahay, pero bilang isang... never mind, just agree to me. Saka 2 araw lang naman tayo roon, since may pasok pa ako at may mga papeles na kailangan pang pirmahan. Pangungumbinsi nito sa akin. Labis kong pinag-isipan ang alok na yon ni Jason, Ate Kat. Hindi ko alam kung papayag ba ako o hindi. Pero sa bandang huli ay napapayag din naman ako ni Jason na sumama sa kanya sa Palawan. 2 araw lang naman ako mawawala at hindi naman Sabado at Linggo ang pag-alis naming dalawa ni Jason. Ayos na bang lahat? Tanong sa akin ni Jason pagkababa ko ng lobby ng bahay
Bitbit ang isang bag na naglalaman ng aking mga gamit papunta sa Palawan. Tulungan na kita riyan. Agarang sambit nito at kinuha ang daladala kong bag. Ngayon na bang alis natin? Tanong ko naman kay Jason habang parehas kaming naglalakad palabas ng bahay patungo sa sasakyan. Oo, mas maigi na kung maaga para maaga rin tayong makarating sa resort na binook ko sa Palawan. Isa pa, maaga rin naman ang lipad ng eroplanong sasakyan natin. Kaya kailangan nasa airport na kaagad tayo before 7. Dahil 7:30 ang lipad. Sagot ni Jason sa tanong ko sa kanya. Tumangu-tango naman ako bilang tugon sa kanya. Ito na ba ang lahat ng gamit na dadalhin mo? Wala ka na bang idadagdag? Baka mamaya may makalimutan kang dalhin. Saad ni Jason habang pinapasok sa loob ng sasakyan ang mga gamit ko. Umiiling-iling naman ako. Wala na, nandyan na lahat sa bag ko ang mga gamit ko. Kung gayon, tara na, baka maiwan pa tayo ng eroplano. Paanyaya ni Jason, saka sumakay na kami parehas sa loob ng sasakyan. Buong biyahe atikat ay parang simbahan ang buong sasakyan dahil hanggang sa makarating kaming dalawa ni Jason sa airport ay namamayani pa rin ang katahimikan sa aming dalawa. Kaya mas lalo akong nakaramdam ng pagkailang, basta-basta. Habang nasa eroplano naman kami, ay manghang-mangha ako dahil iyon ang unang beses na nakasakay ako ng eroplano sa buong buhay ko, atikat. Habang si Jason naman na nakangiting pinagmamasdan lang ako na nakatanaw sa akin. Huwag mo akong kunan ng litrato. Hayag ko dahil sa patuloy na pagkuha sa akin ang litrato ni Jason. Bakit? Ang ganda mo kaya? Saad ni Jason dahilan para mamula ang pisngi ko. Wala sa oras na bigla akong napatahimik at kagat-kagat ang labing iniiwasang kiligin. Dinig ko naman ang mahinang pagtawa ni Jason kaya napatingin ako sa kanyang gawi. Ang cute mo sa pic na to. Ani Jason at pinakita ang picture kong blurry at ang pangit ko roon dahil isa iyong epic picture ko. Ano ba? Burahin mo nga yan. Ang pangit ko kaya dyan. Sambit ko at pilit na inaabot ang hawak-hawak nitong kamera kung saan ang litrato ko. Ang cute mo kaya? Pangaasar ni Jason sa akin habang tumatawa at inilalayo sa akin ang kamera para hindi ko ito maabot. Bumusangot naman ako sa pagsuko dahil hindi ko makuha ang kamera nito kaya tumigil na ako at naupo ng maayos saka hindi ko na siya pinansin. Wake up, Angeline! Ramdam ko ang mahinang tapik mula sa aking balikat dahilan para magising ako mula sa pagkakatulog. Marahan kong iminulat ang aking mga mata saka bumungad naman sa aking harapan ang mukha ni Jason. Nandito na tayo. Anunsyo nito sa akin kaya kinusot-kusot ko ang mga mata ko na parang bata. Nakatulog pala ako habang nasa biyahe. Lagpas 10 o'clock na nang makarating kami sa aming paroroonan, atikat. Kaya pagdating naming dalawa sa resort na sinasabi nito ay nag-ayos kami kaagad para makapagpahinga saka kumain sa isang restaurant. Manghang-mangha ako, atikat, nang makita ko ang karagatan, ang maasul nitong tubig at ang ilang mga islang kay gaganda. Halos malaglag pa nga ang pangako dahil sa ganda ng lugar. Talagang nakaka-relax at malayo sa problema ang kapaligiran. Look at the view. Ang ganda. Parang yung babaeng nasa tabi ko. Pambobola ni Jason kaya mahina ko itong hinampas sa kanyang balikat dahilan para mapatawa siya ng marahan. Nako, tigil-tigilan mo nga ako sa pambobola mo. Saad ko at iniwan ko ito sa kanyang pwesto at naglakad papalapit sa may pangpang. Isang mainit na yakap naman ang bumalot sa aking likuran habang dinadama ang simoy ng hangin at ang magagandang alon ng tubig. Pwede bang dito na lang tayo habang buhay? Bulong ni Jason sa tenga ko, ngunit wala akong naging anong responde. Gusto kitang makasama habang buhay, Angeline. Kumabog naman ang dibdib ko dahil sa sinabing iyon ni Jason, atikat. Hindi ko malaman kung ano nga ba ang gusto niya. Kung ano nga ba talaga kaming dalawa at kung ano nga ba talaga ako sa kanya. Ano ba tayong dalawa?
Mahina kong tanong sa kanya. Pero hula ko'y hindi niya iyon narinig dahil wala tong kahit na anong tugon. Inaantok ako, babalik na ako sa cabin. Paalam ko sa kanya at mabilis na naglakad papalayo sa kanya. Ate Kat, gusto kong malinawan. Malinawan sa mga bagay-bagay na tungkol sa aming dalawa ni Jason. Gusto kong matanggap ng word of affirmation mula sa kanya para malinawan ang malabong bagay na gumugulo sa aking isipan. Nakakalito, Ate Kat, lalo na kung walang kasiguraduhan ang mga bagay-bagay. Gusto ko siyang kumprontahin pero wala akong lakas ng loob, wala akong tapang. Alam ko naman, Ate Kat, na sa mga oras na iyon ay mahal na namin ang isa't isa ni Jason. Pero gusto kong magmula sa kanyang bibig ang katagang mahal niya ako. Gusto kong sa kanya ko mismo ito marinig para malinawan ang isipan at puso ko. Dama ko ang pagmamahal niya pero hindi sapat yon. Gusto kong magmula ito sa kanyang mga salita na siyang babalot sa aking puso. Hello, baby ni Mama! Nakangiting sagot ko sa tawag ni Mama dahil hinahanap daw ako ng anak ko. Kanina pa mama ng mama yung anak mo. Hinahanap ka. Dalaw ka naman dito kahit saglit lang. Miss ka na ng apo ko. Sambit ni Mama mula sa kabilang linya. Napakagatlabi naman ako dahil hindi ako makakapunta dahil wala ako ngayon sa Manila. Sorry po ma, pero hindi po ata ako makakauwi. Marami pa akong dinatapos sa trabaho. Pagsisinungaling ko. Ay siya, huwag mo sa akin sabihin yan. Kay Jaylin mo sabihin yan. Sige po ma, pakibigay na lang muna nga kay Jaylin yung cellphone. Hello, Jaylin anak? Pasensya na ha, hindi makakadalaw ngayon si Mama. Pero pangako ko, babawi ako riyan sa pag-uwi ko. Dadalhan kita ng pasalubong. Lubong, Mama? Sigaw ng anak ko mula sa kabilang linya, kaya hindi ko naman mapigilan ang pagngiti ng malaki. Opo, may pasalubong ka kay Mama pag uwi ko. O siya, sige na ha, may gagawin pa si Mama. Oh, babay na ikaw kay mama. O siya, sige na, tapusin mo na yung ginagawa mo riyan. Ani ni Mama. Sige po, si Jaylin po ma ha. Bilin ko sa anak ko. Sige na po ma, babay na po. Paalam ko, saka ko pinatay ang tawag. Bumuntong hininga naman ako matapos patayin ang tawag. Sino yung kausap mo? Halos magulat naman ako nang biglang magsalita si Jason mula sa likuran ko. Agad-agad naman akong humarap sa kanya. Si Mama, sagot ko at ngumiti. Ate Kat, lumipas ang 2 araw na bakasyon namin ni Jason sa Palawan at masasabi kong naging napakasaya ng naging 2 araw namin doon. Naranasan kong maging malaya sa buhay kasama ang lalaking mahal ko, si Jason. 2 gabi kaming nanatili roon at dahil si Jason ang kasama ko ay walang gabi na walang nangyari sa aming dalawa. Nang mga oras na magkasama kaming 2 ni Jason ay hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman kong kasiyahan, Ate Kat. Pero alam kong may kapalit ang kasiyahan kong yon. Nak, wala ka bang balak na humanap ng mapapangasawa? Para naman may tumayo ng maging ama sa apo ko. Biglang saad ni Mama habang nasa sala kami ng bahay. Linggo ngayon, kaya nasa bahay ako para magpahinga. Hawak-hawak ko naman ang anak ko habang pinapatulog ito. Huwag mo namang sabihin, wala ka ng balak maghanap pa ng mapapangasawa. Dagdag na saad ni Mama. Bigla namang pumasok sa isipan ko ang pagmumukha ni Jason, kaya wala sa oras na napangiti ako. Sa totoo lang ma, kagatlabi kong saad, ngunit bigla naman akong pinangunahan ng salita ni Mama. May boyfriend ka na ba? Naniningkit na turan ni Mama habang namamantastikong nakatingin sa akin na para bang nanunukso. Wala pa, pero may nagugustuhan na po ako ma. Pag-amin ko kay Mama, para bang high school pa lang ako sa pinag-uusapan ang crush ko. Naku naman, sino naman yan? Naniligaw na ba yan sa'yo? Pakilala mo naman sa amin ng papa mo. Nakangiting sambit ni Mama. Hindi pa siya nanliligaw ma,
Pero alam ko gusto namin ng isa't isa. Saka isa pa ma, kilala niyo na siya. Ba't kailangan ko pang ipakilala? Sino naman yan? At paanong kilala naman namin ng papa mo? Sino ba yan? Takang tanong ni mama sa akin. Si Jason po ma. Sagot ko kay mama na kinakabahan habang hinihintay ang reaksyon at sasabihin nito. Jason? Teka, hindi ko maalala ang pangalan na yan. Ilang minuto pa ang inisip ni mama kung kaninong pangalan ito bago siya nakapag-react. Teka, huwag mong sabihing ang amo mo ang tinutukoy mo. Gulat na tanong ni mama. Siya nga po ma. Pagkukumpirma ko. Halata naman ang gulat sa mukha ni mama, Ate Kat, at hindi makapaniwala. Paanong nangyari yon? Sigurado ka ba sa lalaking yon? Pero kung mahal niyong isa't isa, sino ba ako para hadlangan kayo? May balak na ba kayong dalawa? May balak na ba siya para sa inyong dalawa ng apo ko? Yan ang naging tanong ni mama, Ate Kat, sa akin. Matapos niyang malaman na si Jason na ang amo ko, ang lalaking mahal ko. Napayuko na lang ako at walang naisagot sa tanong na iyan ni mama. Dahil una sa lahat, walang kaalam-alam si Jason na may anak na ako. At isa pa, hindi ako nalilinawan sa kanya. Masyado pang malabo ang pagitan naming dalawa. Hindi ko pa makita kung ano nga ba talaga ako kay Jason. Kung ano nga ba kaming dalawa, Ate Kat. Hindi ko nga alam kung matatanggap niya ba ako dahil ako ay isang single mom. Ayusin mo ang desisyon mo sa buhay mo, Angeline. Dahil sa muling desisyon mo, maaring maging malaki ang kalalabasan nito na pwedeng humantong sa hindi magandang pangyayari. Kaya habang maaga pa, pag-isipan mo ang mga bagay-bagay at ang mga pagpapasya mo sa buhay dahil hindi lang ikaw ang mapaapektuhan nito. Kadamay mo ang anak mo sa lahat ng pagpapasya mo. Pag-isipan mong mabuti yan, anak. Payo ni mama bago matapos ang usapan naming dalawa. Alis na po ako, ma, pa. Paalam ko sa kanilang dalawa matapos halikan sa pisngi ang anak. Monday na naman kaya kailangan ko na namang pumasok sa trabaho. Tahimik ang buong bahay pagkarating ko sa bahay ni Jason. Normal namang tahimik ang bahay nito dahil tanging si Jason lang naman ang tao rito. Ngunit alam kong wala ito ngayon sa bahay dahil maaga ang trabaho nito kaya maaga rin itong umaalis tuwing Lunes. Akmang papasok na sana ako nang makita ko ang sasakyan nitong nakaparada sa garahe. Kaya halos mangunot ang noo ko sa pagtataka. Bakit parang hindi pumasok ang lalaking yon dahil nandirito pa rin ang kanyang sasakyan. Pagpasok ko naman sa loob ng bahay ay tumambad sa akin ang ilang piraso ng damit na nakakalat sa sahig. Ang coat ni Jason kaya dinampot ko ito sa cabinet bed patungo sa taas ng kwarto nito. Ngunit bumulaga naman sa aking harapan ang mga nagkalat pang damit, Ate Kat. Pero hindi lang damit ni Jason ang nandoon, kundi may damit din ng babae ang nakakalat sa sahig. Kaya labis na nanginig ang kamay ko habang parang pinipiga ang puso ko sa mga bagay na tumatakbo sa aking isipan. Mabilis na tumitibok ang puso ko habang dinadampot ang mga damit na nakakalat sa sahig. Para naman akong sinaksak habang hawak-hawak ang isang damit ng babae. Nangingilid na ang mga luha ko ngunit pinigilan ko pa rin ito sa pagpatak. Ang baba ko nanginginig gaya ng kamay ko habang unti-unting binubuksan ang pinto ng kwarto ni Jason. Tuluyan na ngang bumagsak ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan, Ate Kat. Sobrang sakit ng nararamdaman ko ng mga oras na yon, Ate Kat. Para akong ilang beses na sinaksak sa dibdib habang nasasaksihan ko kung gaano kasarap ang tulog ni Jason habang walang saplot ang katawan at may katabing babaeng wala ring suot na kahit na anong damit. Napatakip na lang ako sa sarili kong bibig para pigilan ang sarili ko na gumawa ng ingay. Sobrang sakit. Sobrang sakit pala, no? Sobrang sakit pala sa pakiramdam, Ate Kat.
Akmang isasara ko na sana ang pinto para umalis sa lugar na yon nang bigla namang magising si Jason at mabilis na dumako ang tingin sa akin na luhaan. Dinig ko pa ang mahinang mura ni Jason bago ako mabilis na tumakbo pababa ng bahay para lumabas. Angeline! Tawag sa akin ni Jason nang pababalabas na sana ako ng gate. Ngunit hindi ko siya pinansin at mabilis na lumabas ng bahay nito. Mabilis ang mga lakad ko ngunit mas mabilis naman ang mga hakbang ni Jason para maabutan ako. Ano ba? Pitihon mo nga ako! Sambit ko habang pilit na pumipiglas sa kanyang pagkakahawak sa palapulsuhan ko. Let me explain please. Nalasing lang ako. Hindi ko na pinatapos pa si Jason sa kanyang mga sasabihin nang sampalin ko siya sa kanyang pisngi. Hindi sapat ang explanation mo, Jason! Sigaw ko rito habang ang mga luha ay patuloy na pumapatak. Kasabay nito ay ang pagkuha ko sa kanya ng kamay ko. Ba't ka ba nagkakaganyan? Pagalit na tanong nito. Kaya natawa naman ako sa kanya. Oo nga pala. Bakit ba nga ako nagkakaganito? Sino nga ba ako? Oo nga pala no. Kasambahay mo nga lang pala ako. Sorry ha. Masyado yata akong naging overreacting. Sige na, bumalik ka na sa loob. Babalik na rin ako sa loob. May trabaho pa nga pala ako bilang kasambahay. Sarkastiko kong sambit sa kanya. Kita ko naman kung paano umamo ang kanyang mga mata sa paraan ng kanyang pagngiti sa akin. Angeline. Bigkas niya sa pangalan ko na halata ang lungkot. Halos paos pa ang boses niya. Babalik na ako sa loob. May trabaho pa pala ako. Nakalimutan ko. Sorry, Sir Jason. Pilit kong ngumiti bago siya lampasan at iwanan doon para bumalik sa loob ng bahay. Nakasalubong ko pa ang babaeng katabi nito kanina sa higaan na yukong-yuko sa akin. Hindi ko na ito pinansin dahil sino ba ako? Sino ba naman ako, di ba? Isang kasambahay lang ng bahay na to. Umakto akong parang normal lang ang lahat, Ate Kat. Kahit na nasasaktan at nagdurugo ang puso ko. Ang sakit-sakit pero wala akong karapatan dahil sino ba naman ako? Hindi kami nag-iimikang dalawa ni Jason. Halos parang hindi nga siya nag-e-exist sa paligid ko kapag nandyan siya. Pero alam ko, pinapanood niya ang bawat galaw ko. Palagi siyang nakasubaybay sa mga kilos ko kaya minsan ay naiilang akong gumalaw. Lumipas ang 1 linggo, Ate Kat, na walang pansinan ang nagaganap sa pagitan naming dalawa ni Jason. Sobrang tahimik ng loob ng bahay na halos marindi ka. Pero 1 linggo na nga ang nakalipas pero ang sakit ay naririto pa rin sa dibdib ko. Patuloy na nagdurugo, Ate Kat. Angeline, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Jason sa akin habang nasa kusina ako at nagpupunas ng lamesa. Tuwid na nakatayo sa harapan ko si Jason habang nakatitig sa aking gawi. Anong pag-uusapan nating dalawa, Sir Jason? Saad ko habang binibigyang diin ang salitang Sir Jason para iparating sa kanya na kasambahay niya lang ako at siya ang amo ko. Kitang-kita ko kung paano magtagis ang kanyang bagang. Follow me, Miss Vera. Pagganti nito, kaya hindi ko alam kung bakit ako naiinis. Nakabusangot akong naglakad habang nakasunod kay Jason sa paglalakad. Hanggang sa makarating kaming dalawa sa kanyang opisina. So, anong pag-uusapan nating dalawa, Sir Jason? Sarkastiko kong sambit, ngunit isang halik naman sa aking labi ang dumampi. Nanlaki naman ang mga mata ko sa biglang ginawang paghalik sa aking labi ni Sir Jason. Kaya agaran ko itong naitulak papalayo sa akin. Mukhang wala naman tayong pag-uusapan. Mas maigi pang umalis na lang ako. Marami pa akong trabahong kailangang tapusin, sir. Paalam ko pero hinawakan bigla ni Jason ang kamay ko para pigilan akong makaalis. Mahal kita, Angeline. Bigkas ni Jason sa katagang matagal ko nang hinihintay na sabihin niya sa akin.
Ngunit sa mga oras na to, hindi ko kayang tanggapin ang katagang yan. Alam kong mahal mo rin ako, Angeline. Alam kong parehas lang tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Mahal kita. Mahal na mahal. Sambit niya ngunit umiiling-iling lang ako sa kanya. Tama, parehas nga tayo ng nararamdaman para sa isa't isa. Pero hindi ko kayang tanggapin ka after what you've done, Jason. Mahal mo ako? Huh, mahal mo pala ako pero bakit mo nagawa sa akin yon? Bakit nagawa mo makipagtalik sa ibang babae? Saad ko sa kanya habang unti-unti na namang umapatak ang mga luha sa aking mga mata. Lasing lang ako noon. Hindi ko nga alam kung paano at anong nangyari. Nagising. Paliwanag niya ngunit pinutol ko kaagad. Stop it, Jason. Hindi sapat na dahilan ng malasing ka para magawa ang bagay na yon. If you really love the person, siya ang iisipin mo. Siya ang tatatak dyan sa isipan mo para hindi ka makagawa ng ibang bagay na maaaring ikasakit niya. Ani ko habang dumadaos-dos ang luha sa aking mga mata. I'm sorry. Saad niya saka napayo ko. Sorry? Hindi sapat ang salitang sorry to heal the pain you gave. Tinuyo ko ang lahat ng luha sa aking mga mata saka tumingin sa kanya. Gagawin ko ang lahat para makuha ka lang ulit. Gagawin ko ang lahat-lahat para mapatunayan lang na mahal kita. Liligawan kita. Kukunin kong muli ang tiwala mo. Hihilumin ko yung sugat sa dibdib mo na ibinigay ko. Makuha lang kita, Angeline. Saad niya na punong-puno ng sinseridad. Then do it. Bigkas ko kaya isang malaking ngiti naman ang kumawala sa mga labi ni Jason. Kaya ko siyang patawarin at pagkatiwalaang muli pero hindi pa sa ngayon. Hindi sa ngayon. Patunayan niya muna ang kanyang sarili sa akin bago siya muling pagkatiwalaan. Mahal ko pa rin naman siya eh. Nasaktan lang talaga ako ng lubusan sa kanyang ginawa. Kung ang isang tao ay tunay sa kanyang motibo, bakit hindi natin sila bigyan ng ikalawang pagkakataon para patunayan muli ang kanilang sarili sa inyo? Tinutuo nga ni Jason ang sinabi niya, Ate Kat. Ginagawa niya ang lahat, maibalik lang ang nawalang tiwala ko sa kanya. Hindi ko naman maiwasan ang mapangiti dahil sa kanyang pagpupursige. Halos nagkabaliktad na nga kami dahil parang ako ang naging amo sa aming dalawa. Siya na rin ang gumagawa sa lahat ng aking gawain. Kitang-kita mo talaga ang sinseridad sa kanyang mga kilos, Ate Kat. Pag napatawad mo na ako, tayo na ha? Saad ni Jason habang pinapanood ko siyang maglaba sa kanyang mga labahin. Asa. O sige, hihintayin ko na lang na sagutin mo ko. Isang kindat naman ang binigay niya sa akin. Grabe, ganito pala kahirap ang ginagawa niyo. Buti kinakaya niyo ang mga ganitong gawain. Mas nakakapagod pa to kaysa sa trabaho sa opisina. Ang sakit na ng likod at balakang ko. Reklamo ni Jason habang nasa stretch ng kanyang balakang. Napangiti naman ako rito. Gusto mo, hilutin kita mamaya? Tanong ko sa kanya. Mukhang masakit na ata ang buong katawan nito dahil hindi naman ito sanay sa mga ganitong gawain. Ibang hilot ata ang gusto ko. Nakakaloko naman ako nitong tinignan, sabay kindat kaya inirapan ko lang ito na siyang nagpatawa naman sa kanya. Magpatuloy ka na nga lang dyan sa paglalaba. Ani ko habang umiiling-iling. Halos tumagal na ng 1 buwan ang panliligaw sa akin ni Jason, Ate Kat. Alam ko naman sa sarili ko na unti-unti ay napapatawad ko na siya at unti-unti rin ay naibabalik ko na ang tiwala ko sa kanya. Dahil kitang-kita ko kung gaano ito kapursigido na i-pursue ako. Sinabi rin sa akin ito na tumigil na ako sa pagtatrabaho sa kanya dahil siya na raw ang bahala sa akin. Ngunit hindi ako pumayag. Hindi naman pwedeng ibigay niya lang sa akin ang pera niya basta-basta na hindi ko man lang pinaghihirapan. 3 buwan na ang lumipas, Ate Kat, simula nang mangyari ang lahat. 3 buwan na rin ang nakalilipas simula nang manligaw si Jason sa akin. Hindi pa kami dahil
mas kinikilala pa namin ang isa't isa. Tuluyan ko na nga rin itong napatawad sa nagawa niya sa akin. Sure ka na ba sa lalaking yan, anak? Tanong ni Mama na ang tinutukoy ay si Jason. Tumangu-tango ako bilang tugon kay Mama. Opo ma, sigurado na po ako kay Jason. Saka naipakita niya naman na po sa akin na karapat-dapat siyang mapatawad. Saka pinagsisihan niya naman na po ang nagawa niya sa akin noon. Mabuti naman kung ganon. Saad ni Mama bilang tugon saka tumangu-tango. Siguraduhin niya lang na hindi ka niyan sasaktan ha. Kundi, patay siya sa akin. Talagang susugurin ko yan ang aking itak sa kanyang bahay. Pagbabanta ni Papa, kaya natawa na lang kaming dalawa ni Mama. Ang ingay natin. Baka mamaya magising ang apo kong si Jaylene. Maimbing pa naman ng tulog. Baka may istorbo. Tumangu-tango naman ako sa sinabi ni Mama. Napadako tuloy ang tingin ko sa gawin ng aking anak kung saan ito natutulog ng mahimbing. Kailan ba yan pupunta rito sa bahay? Nang may pakilala mo naman kaming pamilya mo at ang anak mong si Jaylene. Malapit na po, Pa. Sigurado ka ba anak na matatanggap ni Jason ang anak mo? Alam niya ba ang tungkol kay Jaylene? Napag-usapan niyo na ba ang tungkol dyan? Napaisip ako ng malalim sa naging tanong ni Mama. Hindi ko pa alam Ma. Hindi ko pa kasi nasasabi kay Jason ang tungkol kay Jaylene. Pagat-labing sagot ko kay Mama. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko sa hangin. Paano yan? Kung hindi niya matanggap ang tungkol sa anak mo? Natahimik ang buong bahay dahil sa naging tanong ni Mama. Ano ba yan, Melinda? Kung ano-ano na yung tinatanong mo. Basag ni Papa sa katahimikan. Concern lang ako. Sorry anak. Paghingi ng paumanhin ni Mama. Kaya tumangulang ako at ngumiti ng pilit. Hindi naman nawala sa aking isipan ang sinabing yun ni Mama, Ate Kat. Paano nga kung ganun ang mangyari? Paano kung hindi kayang tanggapin ni Jason ang anak ko? Jason, gusto mo bang pumunta sa bahay? Tanong ko kay Jason habang busy ito sa pagluluto habang ako ay nakaupo at pinapanood siyang magluto. Ha? Ano nga ulit? Sorry, hindi ko narinig. Sambit niya, saka humarap sa aking gawi. Sabi ko, kung gusto mong pumunta sa bahay, gusto kitang ipakilala sa mga magulang ko at sa isang tao. Ulit kong sinabi sa kanya. Kita ko naman kung paano nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa sinabi kong yon. Talaga? Seryoso ka ba dyan? Gulat niyang tanong at halatang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Nagningning pa ang mga mata nito at halata ang excitement sa kanyang ekspresyon. Napangiti naman ako sa kanyang naging reaksyon. Oo, bakit ayaw mo? Taas kilay na tanong ko sa kanya. Hindi. Siyempre gusto ko. Saad niya saka lumapit sa akin para halikan ang noo ko. Luto na ang ulam. Tara na't kumain. Isang ngiti naman ang iginawad ko sa kanya saka tumango. Ate Kat, hindi ko alam kung anong pakiramdam ang nararamdaman ko sa mga oras na to dahil dumating na ang araw kung kailan ipapakilala ko na kay Mama at Papa si Jason personally. Halo-halong kaba, takot, saya at excitement ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung makakaya o kaya niya bang tanggapin si Jaylene o kung ano ang kanyang magiging reaksyon kapag nalaman niyang may anak na ako. Natatakot ako na baka hindi niya magawang tanggapin ang anak ko. Okay ka lang ba? Tanong ni Jason sa akin. Tumango naman ako bilang sagot. Sigurado ka? Ang lamig kasi ng kamay mo at namamawis pa. Huwag kang kabahan dyan. Diba dapat ako nga tong kabahan? Kasi haharap ako sa pamilya mo. Kagat-kagat ang pang-ibabang labi. Ngumiti ako sa kanya. Nandito na tayo. Anunsyo ko sa kanya kaya mas lalo na naman akong kinabahan. Binatawan ko ang kamay ni Jason dahil baka mapansin niyang nanginginig ang kamay ko sa kaba. Sabay kaming naglakad papasok sa loob ng bahay. Ako ang naunang pumasok sa loob ng bahay habang nakasunod naman sa aking likuran si Jason. Ma! Pa! Andito na po kami! Sigaw ko sa loob ng bahay dahil hindi ko makita ang mga magulang ko. Maya-maya pa'y lumabas na ang mga ito mula sa kusina.
paumanhin. Ngayon lang naluto ang mga niluluto kong ulam. Saad ni Mama. Nasa tabi naman nito si Papa na sinusuri ang buong katawan ni Jason. Ma, Pa, si Jason po. Manliligaw ko po. Pakilala ko kay Jason sa mga magulang ko. Good morning po sa inyo. Ako po ang manliligaw ng anak nyo at ang magiging boyfriend ni Angeline. Bati ni Jason kay Mama at Papa, saka nagmano para magpagbibigay ng galang sa mga ito. Good morning din, Iho! Welcome ka rito sa bahay at nagagalak kaming makilala ka sa personal. Ay siya, nag-aanda pa ako sa lamesa. Maiwan ko muna kayong dalawa. Paalam ni Mama. Hinila naman ito si Papa papunta ng kusina. Halika, maupo ka muna. May gusto ka bang inumin? Nauuhaw ka ba? Tanong ko kay Jason. Umiling-iling naman ito bilang kanyang sagot. Oo nga pala, may ipapakilala ako sa'yo. Sana hindi ka magulat. Utal-utal kong sambit dahil sa aking kabang nararamdaman. Sino ba yan? At ba't naman ako magugulat? Takang tanong nito habang magkasalubong ang dalawang mga kilay. Teka, paalam ko para hanapin si Jaylin. Kita ko naman sina Mamang nakasilip mula sa kusina. Nakikichismis kung ano ang nangyayari. Tinuro pa sa akin ni Mama kung nasaan si Jaylin. Kaya nagtungo ako sa kwarto para kunin ang anak ko. Ngunit pagpunta ko roon sa kwarto ay wala roon ang anak ko, kaya bumalik ako sa kinaroroonan ni Jaylin. Ma, nasaan si Jaylin? Takang tanong ko kay Mama. Nak? Sambit ni Mama sabay turo kung nasaan si Jason. Halos manlaki naman ang mga mata ko matapos makitang kandong-kandong ni Jason ang anak kong si Jaylin, Ate Ka. Kaya dali-dali akong lumapit sa kinaroroonan nito. Pagdating ko sa sala ay hawak-hawak ni Jason ang kwintas na suot ni Jaylin. Sinusuri ito habang nakakunot ang noo. Mama! Tawag ni Jaylin sa akin kaya mabilis itong lumapit sa akin. Dumako rin ang tingin sa akin ni Jason na ang ekspresyon ay gulat. Kumabog naman ang dibdib ko kaya halos manginig ang kamay ko. Anong ibig sabihin nito? Anak mo yan? Tanong ni Jason na hindi makapaniwala. May iba pa itong ekspresyon na hindi ko matukoy kung ano. Oo, anak ko nga si Jaylin. Sorry, ngayon ko lang sinabi. Hindi na ako natuloy sa sasabihin ko nang putulin ni Jason ang iba ko pang sasabihin. Sino nga man ang batang yan? Seryoso nitong tanong, saka tumayo at humarap sa akin para titigan ang aking mga mata. Kinabahan naman ako at natakot sa tono ng boses nito, kaya mas lalong nanginig ang katawan ko. Hindi ko alam. Utal kong sagot. Nangunot naman ang noo ni Jason. Anong ibig mong sabihin na hindi mo alam? Pag-uusisa pa nito sa akin. Hindi ko kilala kung sino ang nakabuntis sa akin noon sa isang party 4 years ago. Hindi ko alam na may halong drugs pala yung inumin na ininom ko. Tapos, someone locked me sa isang kwarto na may kasama akong isang lalaki. Hindi ko kilala. Hindi ko alam ang muka. Tapos noon, hindi ko naman akalain na magbubunga yung nangyari sa aming dalawa ng lalaking yun. Paliwanag ko kay Jason kasabay ng mga luha kong unti-unti na namang pumapatak dahil hindi ko na nagawa pang pigilan. Bigla ko namang naramdaman ang mainit na kamay ni Jason na dumampi sa aking pisngi saka tinayo ang mga luha ko. Patawad. Saad ni Jason kaya nangunot ang noo ko para saan ang patawad na yon. Patawad, hindi ko alam na nagbunga pala ang nangyari sa atin noon. Nagsulubong naman ang dalawa kong kilay dahil sa pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Taka at naguguluhan kong tanong sa kanya. Matamis na ngumiti si Jason saka pinisil ang pisngi ko. 4 years ago, nasa isang party din ako noon. Lasing na lasing ako noon kaya pumasok ako sa isang kwarto para magpawala ng lasing. Pero biglang may dumating na babae sa kwarto na yon. I also don't know her, even her face.
Pero ang natatandaan ko sa babaeng nakatabi ko ng gabing yon, may suot siyang kwintas na may pendant na apple at sa loob nito, may nakaukit na letrang A. Kwento ni Jason, dahilan para manlaki ang mga mata ko. Yung kwintas na tinutukoy niya, iyon ang kwintas na suot-suot ni Jaylin. Ikaw yun? Ikaw yung lalaking nakatalik ko ng gabing yon? At ang ama ng anak ko? Hindi makapaniwalang tanong ko, saka naman tumango si Jason bilang sagot at bigla akong niyakap. Bigla naman akong naiyak muli dahil sa bagay na aking nalaman. Mama! Tawag ni Jaylin sa akin kaya nagkilas kami ni Jason sa pagyayakapan. Parehas naman naming napangiti sa isa't isa ni Jason. Tinuyo ko ang luha ko, saka tumingin kay Jason na lumuhod sa harapan ng anak ko. Saka mahigpit itong niyakap. Sadyang mapaglaro nga talaga ang tadhana, Ate Kat. Talagang pinagtagpo talaga kami para sa isa't isa ni Jason. Hindi ko inaasahan ang nalaman ko. Hindi ko inasahan na ganito pala kami pagtatagpuin ng tadhana. Matapos ang lahat ng yon, Ate Kat, ay hindi ko na sinagot si Jason na maging boyfriend ko. Dahil he proposed to me ng mga oras na rin na yon and I say yes. Bakit pa ba ako magpapakipot kung tadhana na nga talaga ang gumawa ng paraan para pagtagpuin kaming muling dalawa? At hindi lang yon ang magandang balita ang nalaman namin. Dahil ilang linggo matapos mag-propose ni Jason sa akin ay nalaman kong nagdadalang tao na pala ako. Lumipat na rin kami ng tirahan sa bahay ni Jason. Ang dating kasambahay noon ng bahay na to, ngayon ay official nang nakatira mismo sa bahay na to. Grabe pala talaga ang tadhana at ang Panginoon. Talagang may magandang plano sa'yo ang Panginoon. Kung ang akala mo ay miserable ang buhay mo, magpatuloy ka lang at sa bandang huli, doon mo makikita kung saan nga ba patungo ang buhay mo. Kung ano nga ba talaga ang landas at kung saan ka dadalhin